Talagang nakapanghihinayang ang pagkasira ng mga lumang simbahan sa Bohol at Cebu. Panahon pa kasi ng kasila ng itayo ang mga ito. Paano nga ba mapapagtibay ang mga ganitong istrukturang patunay ng yaman ng ating kasaysayan at kultura? Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Pia, bukod nga sa mga buhay na nawala dahil sa lindol, hindi rin matatawaran ang pinsalang ginawa ng lindol sa mga daan taon ng mga simbahan na naging saksi na sa ating kasaysayan. Kaya naman na nakapanlulumo para sa marami ang naging itsura ng mga ito matapos yung lindol kanina. Pero may magagawa pa naman umano sa mga natitira pa nating makasaysayang mga gusali at simbahan para maihanda ang mga ito sa mga susunod pang lindol na tiyak na darating. Mistulang tinamaan ng bomba ang Lubok Church. Wasak ang malaking bahagi nito kabilang na ang daang taon na rin itong kampanaryo. Sumasa ilalim daw ito sa restoration ng mangyari ang lindol. Bukod sa simbahan ng Lubok, 7 iba pang simbahan kasama sa dineklarang National Heritage Site ang lubusang bumagsak o malaki ang naging pinsala dahil sa lindol. Magsasagawa daw ng assessment ang simbahan kung gaano katindi ang sinapit ng mga ito. This one will be a big amount, no? Dahil it will not only involve restoration, it will involve massive reconstruction. Mahalaga daw kasi ang mga heritage churches na ito, hindi lamang sa scientific significance ng pagkakayari nito, kundi sa religious value ng mga ito. Sisikapin daw ng National Museum na maibalik ang dating itsura ng mga nasirang simbahan. Luckily, we have good documentation of many of these sites. So that will be part of the assessment about what the structure, how the structure was built, what it looked like, anong mga contents sa loob, ano ang mga designs ng ceiling paintings for which the Bohol churches are famous. Ayon sa dalawang civil structural engineers na nakausap ng GMA News, ang mga lumang estruktura kasing tulad ng mga simbahan, hindi reinforced tulad ng mga modernong gusali. Kaya ang mga ito ang unang bumibigay sa isang malaking lindol tulad na nangyari kanina. Yung mga lumang structures basically made of stone sila. Walang bakal. No? So kung makikita mo, kaya ang mga thickness ng mga walls malalaki talaga. No? Yun yung nagpo-provide ng stability ng mga churches. Bagamat daang taon na ang edad ng mga simbahan at iba pang makasaysayang estruktura, pwede pa rin naman itong patibayin laban sa malalakas na lindol. Pwede kang meron kang matibay na pader, structural na wall, tapos lalagyan mo na lang siya ng finishes. In fact, meron mga architects na nagsispecialize sa heritage structures. Dahil kadalasang malalapad ang pader ng mga lumang gusali tulad ng mga simbahan, mas madali daw mapanatili ang antigong itsura ng mga ito para maitago ang mga ginawang pagpapatibay. Churches natin, ang lalaki ng poste. Ang kailangan mo lang naman is siguro maliliit na mga bakal na post in between. So madaling itago, matatago, and then you will not see the difference. Pero aminado ang mga structural engineers, ang malaking gastos ang kadalasang nagiging problema. Kaya marami sa mga gusaling dapat patibayin, laging ipinagpapaliban. Laging yun ang driver yung cost talaga yun. Kaya yung iba parang naghihintay na lang, gano'n, dahil wala naman pang papaayos sa ngayon. Gano'n. Bukas, nakataktang lumipad patungo sa Cebu at Bohol sina Engineer Tamayo kasama ang iba pang inhinyerong miyembro ng Earthquake Quick Response Team ng kanilang organisasyon para suriin ang mga gusali sa mga apektadong lugar. Kasama sa kanilang i-inspeksyonin ang mga simbahang naapektuhan para malaman kung pwede pa itong maisalba. Ayon sa mga nakausap nating Civil Structural Engineers PI, bukod sa Heritage Structure Conservation, dapat din striktong sundin ang isang kautusan mula sa Department of Public Works and Highways na nagsasabing dapat ma-certify ng mga structural engineers yung mga gusaling 15 taon na at pataas. Base pala kasi sa batas, 15 taon lang ang liability ng mga structural engineers na siyang naniniguro sa mga integridad ng mga tinatayong gusali. Tia? Pero Rafi, magkano ba yung typical na gagastusin para dun sa reinforcement or iba pang mga proyekto para patibayin yung isang simbahan, halimbawa sa restoration? Well, easily million kaagad ang pinag-uusapan dyan na Pia dahil bukod sa pagpapanatili dun sa ganda ng mga lumang structures na ito, kailangan mo talagang itago yung mga pagpapatibay na ito. Dapat din matibay yung ilalagay mo rito dahil oras na gawin mo na yung pagpapatibay dito, dapat ay may permanence na rito kung kaya talagang mahal yung mga ganitong proyekto, Pia. Pero hindi ba, Rafi, halimbawa doon sa Lobok, pati na rin yung iba pang mga old churches, no? Siyempre, gusto mong i-restore yung kanyang parang historical facade, di ba? Yung itsura niya from the way it was before. So, yung mga ganun ba, may pag-asa pa bang maayos? Well, yan yung aalamin nila, Pia, sa kanilang pagtungo roon kung kaya pang gawin
at ibalik yung dati niyang itsura dahil nandun pa naman yung mga labi nitong simbahan, yung mga stones na original at pwede itong i-reconstruct lalo pat sinabi na rin ng pamahalaan na meron namang mga pictures at may mga plans pa at makikita pa rito yung original na structures lalo na yung mga paintings na nasa loob. Ito yung mga importante, Pia, kasi yung mga nasa labas pwede talagang ibalik yan. Pero yung mga paintings na original na nando doon, yun yung medyo mahirap pa na gawin. Pero kung meron ng mga na-preserve na litrato ng mga ito ay pwede talagang ibalik yung dati niyang itsura, Pia. Maraming salamat, Rafi Tima.